salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Muli ay isang malaking karangalan sa inyo pong maliit na lingkod, mga kapatid, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., na tayo ay patuloy na makapag-aral ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Sa serye pong ito ay patuloy nating aaralin, pag-uusapan yun hong naumpisa natin nung nakaraan na pagbibigay ng reaksyon dun po sa nagpapakilalang di umano'y propeta. Kaya naman sa pagkakataon pong ito ay sasagot po tayo, magbibigay tayo ng reaksyon doon sa pangyayari pong iyon. Ang ating pong paksa: ina-appoint ba ng Diyos ang tunay na propeta? Yan, isa pong magandang paksain ito para malaman natin bilang bahagi na rin ng ating sinasagawang pagsusuri kung yaon ngang propeta ay tunay o hindi. Nung nakaraan ay binasa natin ang aklat ng unang Juan, buhat sa Kabanata 4, mga talata 11 hanggang 12, na ang wika sa atin, ipinagkaloob niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Mayroong terminong propeta, sapagkat isa ang mga propeta sa ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya nga sa pagpapatuloy, bukod sa pagbibigay ng apostol, pagbibigay ng propeta, nagbigay din ang Diyos ng mga ibanghilista. Ang iba naman mga pastor, mga guro. Ang lahat ng mga ito, kasama na ang pinag-aaralan nating propeta, ito po ay ibinigay ng Diyos, sabi sa talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, o sa ikatitibay ng tunay na iglesia. Yan ho ang ibig sabihin. Kaya nga sa tuwid-tuwi na, mga kapatid,
no, ng atin pong pag-aaral. Lagi nating kinakasangkot, no, ang salita ng ating Panginoong Diyos. At gusto nating makita kung ang nagpapakilala ng itong propeta papasa sa pamantayan ng Diyos. Pansinin ninyo at pakinggan ang ating minsang naging tanong doon po sa napapakilalang siya di umano ay propeta. Pakinggan ho ninyo. At tanong pa dito, sino po ang nag-appoint sa inyo upang kayo po ay maging propeta at paano po kayo in-appoint? Walang nag-appoint sa akin. Hindi ako pinausap ng Diyos. It is by faith, being a son of God, I have a responsibility, and that is to bring the message of salvation. And that is why I am a prophet of the written word of God. Ano ho ang sabi sa atin nung atin pong natanong? Wala daw pong nag-appoint sa kanya. Yung kanyang pagiging propeta ay bunga lamang ng kanyang pananampalataya. Kaya siya ay naging propeta ng written word ayon doon sa ating natanong. Ano? Yan. Pwede ho bang maging ganon na lamang ang kalagayan ng isang mananampalataya? Dahil meron siyang pananampalataya, pwede na niyang i-claim na siya ay propeta? Ganun ba ang pamantayan ng Biblia? Hindi po eh. Nung nabasa natin kanina hindi pwedeng lahat ng nananampalataya pwedeng mag-claim na siya ay propeta. Kasi ang Diyos nagbibigay ng iba't ibang kaloob. Di ho ba? Mayroong kaloob sa gawaing pagka-propeta, sa gawaing pagka-apostol. May kaloob sa gampaning pagiging pastor. May kaloob sa gampaning pagiging guro. Kaya hindi po batayan na kung mayroong pananampalataya ay pwede ka nang maging propeta nang wala namang nag-a-appoint sa iyo. Hindi ba? Kaya yung tanong natin in-appoint, sino ang nag-appoint sa inyo para maging propeta? Ang sagot ay wala hong nag-appoint, kundi dahil lamang sa kanyang pananampalataya. Ayun. Kaya maliwanag mga kapatid, ang tawag dito, self-proclaim. Yan. Itinatanyag ang kanyang sarili upang mapakilala sa gusto niyang pagkakakilanlan. Kaya ang atin pong paksa na ibinabangon, ina-appoint ba ng Diyos ang tunay na propeta? Opo mga kapatid, ina-appoint po ng ating Panginoong Diyos yan. Ang Diyos po ang naglalagay, ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos ang nagtatalaga o pumipili ng kanyang propeta. Tulad ng ating unang nabasa doon sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, mga talatang 11 hanggang 12. Yan. Ipinagkakaloob po ng Diyos yan sa ikatitibay ng kanya pong iglesia. Maliban pa sa talatang yan, ganito pa ang ating mababasa doon pa rin sa talatang ito. Gagamit lamang tayo ng ibang salin ng Biblia. Dito po sa isang salin ng Biblia, sa Contemporary English Version ng aklat ng Ephesians chapter 4 verse 11, Christ choose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers. Nakikita ninyo mga kapatid, bagamat ito'y paraphrase Bible, pero maliwanag nating nakikita at nababasa, Christ choose. Ang Panginoong Kristo pumipili.
pumipili siya ng iba't ibang pagbibigyan ng mga kaloob katulad ng gampaning pagiging apostol, gampanin sa gawaing pagiging propeta, missionaries, pastors, at mga guro. Dito pa sa isang paraphrase Bible, sa Amplified Bible, copyright ng 2015, mapapansin naman ho ninyo dyan, yung may mga tanda na tayong inilagay para hindi na tayo mahirapan pang hanapin. Yun. Sabi, and tapos merong panaknong his gifts to the church were buried and close, may close. He himself appointed some as epistle, some as prophets who speak a new message from God to the people, etc., etc. Gusto ko makita ninyo yung mga termino. He himself appointed. Kaya ang Diyos ina-appoint ang isang propeta. Ang Diyos ang kumikilos, siya ang pumipili, siya ang naglalagay doon sa isang tao sa gampaning pagka-propeta. Kapag ka hindi ka in-appoint ng ating Panginoong Diyos at walang nag-appoint sa inyo, ang tawag lamang ho dyan, self-proclaim. In-appoint ninyo ang inyo pong sarili. Ang mag-a-appoint po dapat, hindi ang inyong nararamdamang pananampalataya. Ang mag-a-appoint po niyan, ang pipili o ang maglalagay ng mga kaloob niyan, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Maliwanag po yan, mga kapatid. Sa isa pang paraphrase Bible, itong binasa natin ay Amplified Bible, copyright 2015 ng Lockman Foundation. Sa isa pang version ng Amplified Bible pa rin, ito naman ay Classic Edition, copyright noong 1954. Ayan, mapapansin ninyo, dalawang Amplified Bible ito, isa pong Classic Edition at saka isang Revised Edition. Yung una nating binasa ay Revised Edition, copyright 2015. Ito naman yung luma, yung Classic Edition. Nasabi rito, makikita ninyo, and his gift were, ayun, nilagyan na natin ng palatandaan para madali nating mapansin. He himself appointed and gave men to us, some to be apostle, some prophets. Ayun, talagang ina-appoint, mga kapatid. Hindi po pwedeng walang mag-a-appoint. Hindi po pwede ngayon, balikan nga ho natin yung ating tanong at sinagot ng atin pong natanong doon sa Russia Vista sa pamamagitan ng Russia TV. Ganito ho ang atin muling mapapanariwa. At tanong pa dito, sino po ang nag-appoint sa inyo upang kayo po ay maging propeta at paano po kayo in-appoint? Walang nag-appoint sa akin. Hindi ako pinausap ng Diyos. It is by faith, being a son of God, I have a responsibility, and that is to bring the message of salvation. And that is why I am a prophet of the written word of God. Napansin niyo ho, mga kapatid, hindi po komo tayo'y may kakayahang mangaral ng patungkol sa kaligtasan ay pwede na tayong mag-claim na tayo ay propeta.
Hindi ho kumo tayo'y maalam sa pagbuklat ng Biblia, pwede na tayong mag-claim na tayo'y propeta. Tulad ng ating napakinggan, hindi siya in-appoint. Walang nag-appoint, hindi rin siya kinausap ng ating Panginoong Diyos. Basta't siya'y naging propeta based sa kanyang pananampalataya. At narinig natin, responsibility ng ating natanong, ipangaral ang kaligtasan. Hindi ho lahat nang nangangaral ng kaligtasan pwedeng itanyag ang kanyang sarili bilang propeta. Katulad ho ng ating mga nabasa sa iba't ibang mga paraphrasing Bible, at sa mga literal translation, talagang ina-appoint ng Diyos ang isang propeta sa kanyang gawaing pagpupropesiya. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-a-appoint, ang Diyos ang siyang kikilos sa taong gusto niyang bigyan ng gawaing pagkapropeta. Yan po ang katotohanan na ating nababasa. Sa isa pang version ng Biblia, isa ring paraphrasing version o translation dito po sa Good News Bible. It was he who gave gift to people. He appointed, nandoon na naman yung he, tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. He appointed some to be apostle, other to be prophets, other to be evangelists, others to be pastors and teachers. So nakikita ho ninyo na doon lagi yung terminong ginagamit, he appointed. Talagang ang Diyos ang nag-appoint, ang Panginoon Kristo ang nag-a-appoint. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagkakaloob. Kaya hindi ho po pwede kung tayo'y marunong mangaral ng tungkol sa kaligtasan, sasabihin na natin tayo'y propeta. Hindi ho. Mag-iingat ho kayo, mga kababayan, mga kapatid, sa mga nagpapakilalang ito na sila'y propeta na hindi naman kinausap ng Diyos, hindi naman in-appoint, na wala namang sa kanilang nag-appoint, kundi kumilos lamang sila sa gusto nilang mangyari. Tignan ho ninyo, merong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol ho sa mga taong hindi naman in-appoint ng Diyos, hindi naman kinausap ng Diyos, tumakbo lamang sa gusto nilang mangyari, nag-self-proclaim lamang. Ganito ang sabi ng Biblia. Ito'y makikita natin buhat sa aklat ng Roma sa kapitulo 10 talata ay 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Talaga palang may mga ganung tao, mga kaibigan, mga kapatid, Talaga palang may mga taong gusto nilang maitayo ang kanilang sarili. Sabi nga rito sapagkat sa hindi anya nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Sapagkat kung alam nila ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, malalaman nilang hindi sila pwedeng magpakilalang propeta nang hindi sila in-appoint ng Diyos. Hindi sila pwedeng maging propeta nang hindi sila kinausap ng Diyos. Kaya nga, tama ang sabi ng talatang ito hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Kita ho ninyo yan. Gusto lamang nilang maitayo yung sariling kanila. Ayaw nila pasakop sa katwiran anya ng Diyos. Kaya mapalad tayo, mga kababayan, sapagkat ang Diyos ay buhay. Inilagay niya tayo
sa kanyang tunay na kawan. Inilagay niya tayo dito sa Seventh-day Adventist na siyang tunay na iglesia ng Diyos. Hindi basta-basta kiniklaim ang pagiging propeta. Sabi nga ng isang talata, buhat sa 2 Korinto Kapitulo 10, talata 18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sino ho magtatagubilin? Tayo ba? Based on our faith? Hindi po eh. Hindi. Maliwanag ang sabi ng talata. Hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya kapag hindi ka inappoint ng Diyos, hindi ka kinausap ng Diyos, hindi ka pinili ng Diyos bilang mapunta sa gawaing pagkapropeta, huwag nating angkinin ang bagay na hindi sa atin ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo ang magtatagubilin sa ating sarili. Dapat ang Diyos ang magtatagubilin sa ating sarili. Ang Diyos ang magpapakilala, ang magsasabi sa atin na tayo'y kanyang tinatawag bilang propeta. Hindi natin ipagtatagubilin ang atin pong sarili. Tatandaan ho natin yan, mga kababayan, mga kapatid. At kung sakali, ito naman ay mapanood ng atin pong kaibigang natanong natin, ay wag na ho ninyong panghasin na kayo ay patawag pang propeta. Kundi bagkus, ating paanyaya doon sa ating pong natanong, lumapit tayo ng tuwiran sa ating Panginoon Kristo upang kayo ay maidagdag sa tunay na iglesyang ito na aming kinalalagyan. Kayo ay maging kapatiran namin dito sa Seventh-day Adventist. Sapagkat ito ang tunay na iglesia na pinangangasiwaan ng atin pong Panginoong Diyos. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, ang sino mang magpapakilala o nagpapakilalang siya di umano'y propeta na hindi naman inappoint bilang pagre-review, na hindi naman iniluklok ng ating Panginoong Diyos, na hindi naman ipinagtatagubilin ng ating Panginoon para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Ang propetang ito ay huwad. Ang propetang ito ay peke, hindi tunay. Lalabas, isa lamang itong bulaang propeta. At sa sino mang malapit ng mapaniwala ng nangangaral ng mga ganitong pangangaral at nag-aangkin na sila'y propeta ng written word, wag ho kayong padadaya. Ang propeta na tunay ng ating Panginoon Kristo ay nasa loob dapat ng Seventh-day Adventist Church. Dapat siya'y kaanib ng tunay na iglesia na itinayo ng ating pong Panginoon Kristo at ng kanyang pinangangasiwaan. Patuloy ang aming pag-aanyaya sa inyo, mga kababayan. Saan man kayong panig naroroon, kung kayo man ay mga Adventist at tila baga kayo ay nangihina, magpakatatag po kayo, mga kapatid, sapagkat walang natatanging iglesia sa panahon natin ngayon na siyang tunay na pinangasiwaan ng ating Panginoon, kundi tayo dito sa pananampalatayang Adventista. Ito po ang tunay na iglesia. Panahon na upang ang bawat isa sa atin ay magtumibay sa ating pananampalataya. Magbalik loob po tayo, mga kapatid. Sa mga kaibigan naman natin
patuloy na nagsusuri, huwag na kayong magdalwa-dalwa ng isip, mga kababayan. Umanib na kayo hanggat bukas pa ang pintuan ng awa. Sa atin pong mga kaibigan na hindi pa kaanib ng pananampalatayang ito, sa mga kamag-anakang wala pa sa iglesyang ito ng Seventh-day Adventist, muli ko kayong hinihimok, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anakan, magkaisa tayo ng pananampalataya. Samahan ninyo kami sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist upang kayo'y makasiguro na kapag magbalik na ang ating Panginoon, hindi kayo mapasama doon sa mapaparusahan sa nagliliyab at nag-aapoy na dagat-dagatang apoy na siyang magiging kaparusahan sa mga taong hindi tatanggap sa Kanya. Muli, ibinabalik natin ang ating papuri, ang ating pagluwalhati at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo sa pagkakataong ito. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.